Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. Doon po sa mga bago pa lamang dito sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at welcome po sa inyo. Ito po ay isa na namang video na isi-share ko tungkol sa pagbobonsai. Doon naman po sa mga matagal nang laging bumibisita dito sa aking channel, pagpasensyahan nyo na po mga paps at matagal-tagal po akong di nakapag-upload ng video kasi nga ay nasa trabaho po ako at ngayon lang ulit nakabalik. So ngayon ay mag-aayos po ulit ako ng aking mga naiwang bonsai material at tara mga paps at samahan nyo ako. So ngayon mga paps ay papasilip ko muna sa inyo kung gaano naka-wild itong aking mga alaga rito na bonsai at bonsai material. So ayan mga paps, parang maliit na gubat na, no? So yung mga video na latest na in-upload ko mga paps ay medyo delayed na yon. Matagal ko nang nagawa, kaso nga lang walang internet doon sa aking trabaho kaya hindi ako mag-upload. So ngayon gagawa na naman ako ng aking mga bonsai material, mag-aayos at i-share ko ito sa inyo mga paps. So ayan, sobrang wild na sila. So ngayon mga paps ay kung mapapansin nyo, mostly sa mga materials ko ay mga ficus, ano? Iba-ibang uri ng ficus. So ito kailangan na rin ayusin. Cascading na on the rock, pwede na rin to. Ito po ay ficus microcarpa, Long Island. So kailangan na rin siyang ayusin. Yan, maganda na yung pagkakapit sa bato. Lahat po ng mga materials ko mga paps ay mostly ay galing sa cuttings at galing sa seedlings. Kaya nag-umpisa po yan talaga sa maliit. Kaya ngayon ay binibigyan ko ng forma. Ito naman ay ficus microcarpa. Kailangan na rin itong ayusin. Yan, bumabaon na mga paps yung mga wire. So, ang dami ng mga escape routes. Ang lalaki na. Ayan o. Sa tingin ko ito muna yung gagawin ko ngayon. Ito yung i-share ko sa inyo. Ito mga paps ay ficus microcarpa Long Island na pinakapit ko sa bato. So tara at kunin na natin yan. So ayan mga paps at nakuha ko na nga itong aking una sa mga ayusin ko rito. So itong mga paps ay ficus microcarpa Long Island. Bibigyan ko lamang kayo ng konting background. Ito po ay uri pa rin ng balete na kadalasan ay ginagawang indoor plant, ano mga paps. Maganda po kasi ito indoor kasi hindi po nito kailangan masyado ng sunlight at saka less maintenance din. Kahit hindi mo masyadong diligin ay maganda pa rin, ano, mabubuhay pa rin siya. So ngayon mga paps, ito ay galing sa cuttings na ganito po lamang kalaki. Kung nakikita nyo to, pagpasensyahan nyo na mga paps, ang daming aso, no? So pagpasensyahan nyo na mga paps yung ingay ng mga aso at madaming aso na may ingay dito sa kapitbahay. So ayan mga paps, ito nga pala ay galing dito, ano, galing sa ganitong kalaking cuttings. Ayan. Parang 5mm wire. Ganun lang po kalaki yan dati. Parang ganito mga paps. Ganito lamang siya kalaki dati na cutting. Tinusok ko lamang po sa lupa hanggang sa magkaroon siya ng ugat, mabuhay. At pinakapit ko nga dito sa bato. Kung mapapansin nyo mga paps, itong nasa plastic na to ay isa po itong bato. Tinanim ko po siya dyan sa ibabaw para maging root over rock or bonsai on rock. So kaya po mga paps nakalagay may plastic dito sa ibabaw para yung roots po nito ay mag-concentrate lamang doon sa loob at mabilis po siyang kumapit doon sa bato, ano. Pwede naman pong hindi lagyan ng plastic, pwede ring talian lang yung ugat. Kahit anong paraan mga paps, basta mapakapit natin yan sa bato
pwede ho yung gawin, ano. So ito lamang yung aking naisip na paraan na mas madaling kumapit. Kung mapapansin nyo po ito mga paps, yan, ito po ay ugat, roots na po yan, sobrang laki na. So tatanggalin ko na itong plastic para makita na natin ang kabuuan yung ugat dyan. Tapos ayusan ko na rin. So ayan mga paps, ano, ang unang gagawin ko nga, tulad ng nabanggit ko, ay tatanggalin ko itong plastic para makita ko yung root structure niya, kung talagang kapit na. So pero sure na ako, kapit na po ito dahil sa laki ng ugat na yan. Meron na rin siyang escape root, yan, kaya mabilis po siyang lumaki dahil nakadirect na siya sa lupa yung roots niya. So sa bonsai naman, hindi naman po natin kailangan ng sobrang laki, ano, depende po sa size na gusto natin, kaya kailangan kontrolin po natin yung kanyang paglaki. So ayan, tatanggalin ko muna itong ano na to, plastic. So ito po nga palang wire mga paps ay nilagay ko dyan para yung bato ay hindi matanggal, ano, hindi matanggal yung ating tree, bonsai tree dyan sa pot nya, para stable. Kahit kung anumang external forces ang makagalaw ay hindi po siya matatanggal. So ngayon tatanggalin ko na to. Sa tingin ko naman ay kumapit na yung bato na yan. So ayan. Next na tatanggalin ko ito yung mga weeds. Tatanggalin ko muna yan. Then itong plastic. So maganda mga paps kung lalagyan ng ganitong plastic, ano, kasi yung roots niya ay hindi magi-spread out. Doon lamang po sa loob ng plastic. At doon madaling kakapit yung roots niya. Madaling kumapit sa bato. Anyway, may kanya-kanya naman po tayong paraan. So iba-ibang artist, iba-ibang estilo. Marami pong paraan ng pagpakapit ng ugat sa bato. Lahat po yun ay pwede, ano mga paps, as long as makuha mo yung goal mo. So ayun mga paps, aside nga pala doon sa plastic na ginamit ko, ng mga paps, ginamitan ko rin siya ng goma. Ito para maitali yung roots nung tinanim ko lang siya rito. So ito nga po siya. Yan. So bali mahirap tanggalin. Sinasa ilalim po siya ng bato mga paps. So ayan, ito po ang roots. Isa po sa mga roots niya. Yan, malaki. Kapit na talaga. So ayan mga paps, at natanggal ko na nga. Susunod ay tatanggalin ko muna itong mga wire niya, previous wiring. Kasi kung mapapansin nyo mga paps ay bumaon na siya sa balat. So kailangan palitan. Iwa-wire natin ang panibago yan. So tatanggalin ko muna lahat yan. So ayan mga paps, at natanggal ko na nga yung mga wire. Ayan nga, at makikita nyo yung bakat dyan, ano? Nagkaroon na ng sugat. Kung napapansin nyo yan mga paps, may mga sugat na yung kanyang katawan. So ang tendency niyan mga paps, pag tinanggalan natin ang wire ay bigla po yan lalaki, ano? Magkakaroon po yan yung bigla ang paglaki dahil nagkakaroon ng buwelo yung kanyang trunk na sa pag-deliver ng nutrients doon sa mga branches para gumawa ng mas maraming leaves o dahon, ano mga paps. So ngayon ang susunod kong gagawin mga paps ay magbabranch selection ako. Tulad nito, itong mga branches na yun na tumubo yan sa
pinakababa ay tatanggalin ko yung mga branches na papunta sa ilalim at yung branches na papunta sa taas, tatanggalin ko rin. Yung mga branches na may multiple branches din tulad nyan, babawasan ko yan mga paps. So pipiliin ko lang yung gusto ko, ano mga paps, tulad nito. Ito, tatanggalin ko rin yan kasi nasa loob po siya ng curve, kung nakikita nyo ba yan mga paps. Yan, so iisa-isahin natin yan mga paps. Ito, tatanggalin ko ito. Ito, tatanggalin ko yan. Masyadong malapit sa lowest part ng trunk. So ito nga pala mga paps ay tinatawag din nilang money tree, ano? So sa mga mahilig sa feng shui, yung ibang tao ay naniniwala na ito po daw po ay swerteng halaman, pampaswerte. So yan, so tulad nito, kung nakikita nyo to, dito sa part na yan, may mga multiple branches sa iisang lugar. So babawasan natin yan. Itong dulo, babawasan natin. So ang kagandahan rin mga paps, pag ganyan na nagbabawas tayo ng branches, magbibigay po yan ng mas maraming branches din na maaari pa nating pagpilian sa future. Tulad nito, tulad nga ng sabi ko, itong isa na to ay na magkadikit. Ayan, masyadong magkalapit mga paps. Branches, itong dalawang branch na to. Ito, tsaka ito, masyadong magkadikit. So tatanggalin ko itong nasa loob ng curve. Pangit yung kanyang pwesto. Isang magandang karakteristik ng ficus mga paps, itong mga aerial roots. Isa yan sa mga nagpapaganda sa kanya at saka nagpapabilis na rin ang kanyang growth. So lalabas po yan mga paps pagka naghahanap yung ficus ng extra na moisture. So magpuproduce po siya ng mga aerial roots. So kung hindi nyo pa napapanood yung previous na video nito mga paps na ginawa ko, ay lalagay ko po dyan sa description box yung link para sakaling gusto nyong panoorin ay maaari nyo yung bisitahin. So ayan mga paps, ano, yan ang napili kong front. Ayan, kitang-kita yung movement dito, magandang movement nitong main trunk. So kaso ito ay medyo papunta doon sa likod, so ibibend ko to ng paharap ng ganon din itong isa na to. So dadako muna ako doon sa wiring. Hindi ko na yung mga paps ipapakita kung paano siya i-wire. Maaari nyo na rin i-search doon sa ibang video ko. Meron po akong inano doon kung paano mag-wire. At marami rin po nag-a-upload kung paano mag-wire. So para hindi po maging boring yung video, hindi maging sobrang tagal, hindi ko na po mga paps ipapakita kung paano siya i-wire. So ayan na siya mga paps, at na-wire ko na almost lahat ng branches. Yung iba ay hindi ko na po winire, hindi naman kailangan. So ang kagandahan mga paps sa ganitong material ay napaka-flexible po nito. At madaling i-reposition yung kanyang branches nang hindi masyadong nai-stress. So ngayon ay i-bend ko ito na papunta sa front ng konti. Yan. So ipoposisyon ko mga paps yung branches niya na magkaroon ng pads, walang papunta sa baba at walang papunta sa taas. Lahat po papunta sa sides at mag-shape po siya ng triangular shape dyan. Magkakaroon siya gusto ko ay magkaroon po siya ng triangular shape. Tapos 3-dimensional. Lahat po ng sides ay merong branches. Hindi lang isa o dalawang side. So actually dapat ay naka-position, kaso nung iniwanan ko mga paps ay medyo nagalaw siya ng konti, kaya ganyan ang nangyari.
nawala sa kanyang forma. So tatanggalin ko na rin itong mga naiiwanang branches na nasa ilalim. Lahat lamang ng branches na gagamitin ko ay mga papunta sa sides. Ayan. Ito po ay napaka-rewarding. Mabilis magbigay ng branches. So kailangan talaga natin mga paps sa wiring para ma-achieve natin yung forma na gusto natin. So ito namang material na to ay sobrang sustainable, madaling buhayin at napaka-flexible din ang kanyang branches at trunk. So ayan, kung mapapansin nyo mga paps, dito pa lamang sa side na to ay meron na po akong pad na nagawa. Dito pa lamang, ito pa lang isa na to, ano. Yan. So para umiksi mga paps yung mga habang branches, binabalo-baloktot ko po siya, binibend para tinitwist para maging mas maiksi tingnan. So tinatanggal ko lang mga paps yung mga excess na leaves, ano, para mas kaaya-aya siyang tingnan. Magandang tingnan, ano mga paps. So eto na siya ngayon mga paps. Natapos ko na maayusan. Kung mapapansin nyo, meron siyang pads dito sa baba. Layered ang pads niya. At saka mayroon po siyang triangular shape. Ayan mga paps. So lalagyan natin ng white background para makita ng mas maigi yung forma. So ayan na po siya ngayon mga paps. So maghihintay na lang ulit na lumaki pa ng konti yung kanyang mga branches
At buong buo na ito mga paps, kompleto na, well distributed na yung branches niya, kompleto na both sides, may back, may front, ayan, at triangular shape. Kailangan na lang nito magpalaki ng trunk at ng ibang branches. So ayan. So ayan mga paps, sana ay nagustuhan nyo itong video na isinare ko sa inyo. Sana po ay meron kayong natutunan. So sa mga bago pa lamang mga paps dito sa aking channel, muli po ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Click nyo yung notification bell at click nyo na rin yung like button para mas makarating pa mga paps doon sa mga gusto pang matutong mag-bonsai na katulad ko. Sabay-sabay po tayo mga paps na matuto. Doon po sa palaging nandito sa aking channel, palaging sumusuporta. Sa muli po ay maraming salamat. Sana po ay hindi kayo magsawa. Yun lamang po mga paps. Sa muli ay magandang buhay at happy bonsai.